Ang isang farm ngipon sa Australia ay nabubulok, namamatay ang mga hipon gabi-gabi. Ngunit isang Pilipino ang dumating at binago ang lahat gamit ang isang sistema, hindi suwerte. Ngayon, malalaman mo kung paano ibinalik ng teknolohiyang Pilipino ang Australia sa pandaigdigang entablado ng pag-export. Ang simoy ng hangin sa Broome ay laging may dalang amoy alat para kay Thomas Walker, may-ari ng isang medium-sized na farm ng hipon sa baybayin. Ang masamang balita ay hindi mula sa bagyo, kundi mula sa sakit na kumalat na parang apoy. Namatay ang mga hipon sa iba't ibang bahagi. Naging maputla, lumambot ang balat, at bumaba ang kanilang pagkain. Ang manumero sa whiteboard, sa harap ngang tanggapan ngang farm ay paulit-ulit na binubura at sinusulatan. Isang umaga, dumating ang isang opisyal ng gobyerno mula sa Australian Department of Fisheries na may makapal na folder. Diretsahan siyang nagsalita na kung ipagpapatuloy ang dating paraan ng pagpapalaki, hindi nila mararating ang pangarap na pag-export. Hindi tumutol si Thomas dahil nakita niya mismo ang tambak ng patay na hipon. Huminto ang linya ng produksyon at bumalik ang mga reefer truck na walang laman. Sinimulan na nga manggagawa ang magtanong tungkol sa susunod na sahod. Nang gabing iyon, nakaupo si Thomas at tinitingnan ang global market report ng hipon mula sa mga karibal na bansa. Ang kanilang presyo at pamantayan sa biosecurity ay nagiging huling pintuan na sinumang makapasa ay makakakuha ang dominasyon sa merkado. Isinulat niya ang isang salita sa kanyang notebook, sistema. Dahil ang problema ay hindi lang ang sakit, kundi ang pamamahala ng buong farm mula sa tubig, pagkain, mga similya, hanggang sa traceability. Sa kanyang email inbox, may mensahe mula sa isang kaibigang mananaliksik na nagtrabaho sa Asia. Ipinadala niya ang link sa isang seminar tungkol sa intensive at disease-free shrimp farming technology. Ang tagapagsalita ay si Dr. Crisanto de la Cruz mula sa Pilipinas, na may isang maikling pahayag na tumagos sa puso ni Thomas. Ang farm na nakaligtas ay hindi ang pinakamalaki, kundi ang farm na may pinakamahusay na kontrol sa sistema. Akat siyang nakregister. Hindi niya alam na ang isang click na iyon ang magdadala sa kanya ng higit pa sa hangganan ng baybayin sa isang pagtutulungang transoceanic na magbabago sa buong industriya ng hipon ng Australia. Ang seminar hall sa Perth ay maliwanag sa puting ilaw. Nakaupo ang mga taong nakasuot ng formal, kabilang ang mga akademiko, investor, at mga magsasaka tulad ni Thomas na may amoy dagat pa sa damit umagyat. Sa entablado si Dr. Crisanto de la Cruz na nakasuot ng simpleng shirt. Hindi siya nagsalita ng mayabang, ngunit nagsimula sa mga larawan ng mga pon ng hipon sa Pilipinas na parang mga makabagong pabrika, may mga tubo, bomba, sensor at mga graph ng kalidad ng tubig na ina-update kada oras. Pinag-usapan ni Dr. Crisanto ang makasalitang hindi pamilyar kay Thomas: Biofloc, probiotics, SPF, specific pathogen-free, broadstock, at RAS, recirculating aquaculture system. Ipinaliwanag niya na karamihan sa mga sakit ay nagmumula sa stress sa pond, pabago-bagong tubig, naipong dumi, opportunistic bacteria, at hindi sinasadyang pagpasok ng pathogens sa farm. Ang solusyon ay hindi ang pagbibigay ng kamot para humaling, kundi ang pagtiyak na walang lugar ang pathogens para kumalat. Sa panahon ng QA, itinaas ni Thomas ang kanyang kamay. Kung gusto kong magsimula ulit, kailangan ko bang gibain ang farm ko? Umiling si Dr. Crisanto. Hindi kailangang gibain, sir. Ngunit kailangan mong baguhin ang iyong pag-isip. Gagawin natin ang mga malinis na zona, mga sonang may panganib, magtatakda ng mga disinfektasyon na checkpoint, ayusin ang mga daanan ng tao at sasakyan, paghihiwalayin ang pumapasok at lumalabas na tubig at magtatala ng data ng sistematiko. Pagkatapos nga even, lumapit si Thomas para makipag-usap. Ipinakita niya ang report ng mortalidad ng hipon. Binuksan ito ni Dr. Crisanto at tiningnan ng detalyado na parang nagbabasa ng mapa. Hindi ito malas, sir. Ito ay senyales na ang inyong pon ay nawawalan ng balansa. Ang ammonia ay tumataas sa gabi, bumababa ang oxygen, at kumikilos ang bakterya. Magagawa ko ba talaga iyan? Tanong ni Thomas sa mahinang boses. Sumagot si Dr. Crisanto, magagawa mo kung handa kang magsimula sa pagsukat muna at pagkatapos ay ayusin isa-isa. Kinabukasan, lumipat si Dr. Crisanto at ang kanyang maliit na team patungo sa farm sa Broome.
Ipinasyal sila ni Thomas sa gilid ng mga pon na may buhangin at buhagah na lupa, sa ilalim ng matinding sikat ng araw at walang tigil na simoy ng hangin. Kumuha si Dr. Crisanto ang watermeter, isinawsaw sa tubig, tumingin kay Thomas. At maikling sinabi, simulan natin ngayong gabi. Pakalmahin natin ang inyong pond. Nang gabing iyon, matangkat ang sikat ng spotlight sa gilid ng pond. Naririnig ang regular na tunog ng water aerator, ngunit sinabi ni Dr. Crisanto na ang malakas na tunog ay hindi katumbas ng magandang tubig. Nag-install siya ng mga sensor para sa dissolved oxygen, DOPH, at temperatura na nagpapadala nga data sa cellphone. Nakita ni Thomas ang graph na kumikilos pataas at pababa tulad ng heart rate ng pond. Tingnan nito. Itinuro ni Dr. Crisanto ang graph. Mula 2:00 AM hanggang 4:00 AM, bumababa ang oxygen at umaayat ang hipon sa gilid ng pond para huminga. Kung mangyayari ito ng ilang makasunod na gabi, magiging stress sila at bababa ang kanilang immunity. Gumawang natatakang mukha si Mike, isang Australian worker. Bakit? Magdamag naman tayong nagpapa-aerator. Sumagot si Dr. Crisanto, tama ba ang timing ng pagpapa-aerator niyo? Inayos niya ang schedule ng pagpapagana ng makina, dinagdagan ang aeration bago bumaba ang graph, at binawasan ang ilang hindi kailangan upang makatipid sa enerhiya. Pagkatapos, inutusan niya ang mamanggagawa na kumuha ng sample ng tubig tuwing 6 na oras sa unang 3 araw upang ihambing sa data ng sensor. Ang dalawang way na data ay makakulong upang mabilis na matukoy ang abnormality. Kinabukasan, sinimulan ng team ng Pilipinas ang pagtatakda ng sistema ng daanan sa farm. Gumawa sila ng foot bath na may disinfectant para sa sapatos at disinfectant spray para sa magulong ng sasakyan. Nagtakda sila ng mga ruta para sa pagpasok at paglabas. At naglagay ng patakaran na sinuman ang papasok sa anumang pond ay kailangang mag-sign in dahil ang traceability ay life insurance sa panahon ng mahigpit na panday-digang pamilihan. Ang pinaka-problema para kay Thomas ay ang pagkain ng hipon. Dati, nagpapakain siya ayon sa nakasanayan. Dinala siya ni Dr. Crisanto upang tingnan ang feeding tray. Mas marami ang sinasabing na-try na ito kaysa sa pakiramdam, sabi niya. Ipinababa niya ng kaunti ang pagkain sa mga araw na hindi matatag ang kalidad ng tubig at dinagdagan kapag stable ang graph upang hindi maipon ang dumi ng labis. Pagkalipas ng 3 araw, malinaw na bumaba ang bilang ng namamatay na hipon, ngunit hindi pinayagan ni Dr. Crisanto na maksaya agad sila. Ito ay simula pa lamang. Kailangan nating bumuo ng immunity ng sistema upang hindi magbago ang pon kapag nakatakpo ng malakas na hangin, ulan o pagbabago ng temperatura. Nang ika-4 na gabi, nakatayo si Thomas at tinitingnan ang graph sa kanyang cellphone. Ang linya ng do ay hindi na bumababa ng husto, dahan-dahan itong umaagos ng maayos. Naintindihan niya na ngayon ang ibig sabihin ng stability na sinabi ni Dr. Crisanto mula pa noong unang araw. At sa unang pagkakataon, sa loob kang maraming buwan, nakatulog siya ng mahimbing. Ang malaking problema ng maraming farm ay nagsisimula sa masimilya ng hipon, sabi ni Dr. Crisanto habang papasok sila sa nursery ni Thomas. Ang lahat ng nursery ay magkakasunod, malinaw ang tubig ngunit may mahinang amoy lansa sa hangin. Akala ni Thomas, sapat na ang malinaw na tubig. Nungit hiningi ng team ng Pilipinas ang lahat ng history ng semilya pinagmulan ng broodstock, disease-free certificates, at resulta ng pagsusuri sa pathogens. Ipinaliwanag ni Dr. Crisanto na ang SPF ay nangangahulugang broodstock na pinili at sertipikado na walang mga pangunahing sakit sa ilalim ng mahigpit na programang pagsubok. Hindi ito nagpapapermanente sa hipon, ngunit binabawasan nito ang posibilidad na makapasok ang pathogen sa farm mula sa simula. Inirekomenda niya kay Thomas na baguhin ang kanyang procurement plan para sa semilya at gumamit ng mga source na may sistema ng pagsubok at traceability. Pagkatapos, dumating ang puso ng nursery, ang tubig at microorganisms. Hindi ginamit ng team ng Pilipinas ang mabigat na disinfektasyon sa lahat ng oras, kundi ang konsepto ng balanse pagliha ng mabuting microorganisms upang makipakumpetensya sa masasamang microorganisms. Nagdaragdag sila ng probiotics ayon sa edad ng semilya, pinapanatili ang stable na salinity, binabawasan ang stress,
at gumagamit ng maliliit na hati ng pagkain upang mabawasan ang dumi. Nagtanong si Mike, bakit kailangan pang maging komplikado ng ganito? Sumagot si Dr. Crisanto, dahil ang semilya ay ang binhi. Kung may problema ang binhi, kahit gaano pa kaganda ang pon, mahirap itong makaligtas. Sa loob ng 1 linggo, napakaganda ng survival rate sa nursery. Ang masemilya ng hipon ay lumalangoy ng malakas, malinaw ang kulay, at maganda ang tugon sa pagkain. Nagsimulang makita ni Thomas ang hinaharap kung makokontrol niya ang kalidad ng semilya, makokontrol niya ang buong siklo ng pagpapalaki. Ngunit hindi pa rin tumitigil si Dr. Crisanto. Ibinaba niya ang isang operational manual na ginagamit sa mga farm sa Pilipinas, na may kasamang schedule ang pagsusuri sa kalidad ng tubig, checklist para sa paglilinis, quarantine para sa mga kagamitan, at mga pamamaraan sa emergency, tulad ng biglaang pagbagsak ng pH o abnormal na mataas na temperatura. Tiningnan ni Thomas ang madokumento at bumuntong hininga. Parang kailangan kong maging isang factory manager, hindi isang mangingisda, nung gumit si Dr. Crisanto. Oo, sir, isang pabrika sa gitna ng dagat. Ngunit kung magagawa mo iyan, makakapagbenta ka sa buong mundo. Nang gabing iyon, nagdagdag si Thomas ng isang salita sa kanyang notebook mula sa sistema tungo sa disiplina, dahil nalaman na niya na ang teknolohiya ay hindi lamang mamahaling kagamitan, kundi ang disiplina na nabibigay kahulugan sa mga kagamitan. Kinabukasan, pumayag si Thomas na gumawa ng isang full-scale experimental pond batay sa disenyo ng team ng Pilipinas. Tinawag niya itong Pondujo dahil ito ang pinakamalapit sa opisina na parang nilagay para makita araw-araw upang walang dahilan. Inayos ang dike ng pond 7 upang maging mas matibay. Naglagay ng bottom drainage pipes upang ma-manage ang dumi. Nagkaroon ng maraming water quality measurement points. May tangke para sa paghahalo ng probiotics at holding tanks para sa pumapasok na tubig na may rough filtration system bago pumasok sa pond. Hindi natin papayagang pumasok ang tubig nang hindi alam ang pinagmulan nito. Mariing sinabi ni Dr. Crisanto, ang paglalagay ng mga semilya sa raon na ito ay parang seremonya. Lahat ay kailangang mahugas ng may, mahugas ng sapatos, at ang mga kagamitan ay kailangang dumaan sa disinfektasyon. May ilang manggagawa ang nagreklamo na sayang sa oras. Ngunit malinaw na sinabi ni Thomas, mas mabuting sayangin ang oras ngayon kaysa sayangin ang pera sa buong siklo. Sa unang linggo, ang hipon sa Pontujo ay lumaki ng bahagya ng mas mabagal kaysa sa ibang mga pon dahil sa pagpapakain ayon sa try, hindi ayon sa pakiramdam. Ngunit ang kalidad ng tubig ay abnormally stable. Hindi tumaas ang ammonia at nitrite, na-drain ang dumi ayon sa schedule at regular na kumain ang hipon. Pagpasok ng ika-21 araw, sinimulan ng team ng Pilipinas ang random na pagtimbang at pagtatasan ng FCR, feed conversion ratio, o ang rate ng pagbabago ng pagkain sa karne. Natahimik si Thomas nang makita ang manumero mas kaunti ang pagkain na ginamit sa Pontujo, ngunit halos pareho ang dami ng karne, na nangahulugang natural na nabawasan ang dumi. Sa pagtatapos ng buwan, nakaroon ng hindi inaasahang pangyayari, matinding init, tumalon ang temperatura ng tubig ng ilang degree sa isang araw. Nagsimula ng magpakita ng sintomas ang ibang mga pon, lumutang ang hipon na nakasungaw ang ulo. Ngunit ang Pontujo ay nagpakita lamang ng bahagyang pagbabago sa pag-ugali. Agad na ipinag-utos ni Dr. Crisanto na bawasan ang pagkain, dagdagan ang aeration, at buksan ang sistema ng pagdaragda ng tubig na dumaan sa pahinga at conditioning. Nakatayo si Mike at mahinang sinabi, parang mayroon tayong handbrake kapag may nangyayari. Sumagot si Dr. Crisanto, sir, ang isang magandang sistema ay ang isang hindi mo kailangang ipag-alala gabi-gabi. Sa pagkumpleto nga 60 araw, ipinakita ng PON 7 ang mas mataas na survival rate kaysa sa average ng farm, at ang mahalaga, wala pang senyales ng malubhang sakit. Nagsimulang ngumiti si Thomas, ngunit alam din niya na ang pagsubok sa isang pond ay hindi tagumpay. Ito ay patunay lamang na ito ay possible sa isang lugar na may ibang kapaligiran kaysa sa Pilipinas. Mula noon, hindi na tinawa ni Thomas ang team ng Pilipinas na mga consultant. Tinawa niya silang mga partner dahil ang nakataya ay hindi lang pera, kundi ang reputasyon ng farm at ang pangarap ng pag-export ng bansa. Ang pagpapalawa ng sistema ay hindi tungkol sa makina kundi sa tao. Iminungkahi ni Dr. Crisanto na magtata ng farm school sa mismong farm,
gamit ang PON7 bilang silid-aralan. Kailangang matuto ang lahat ng manggagawa kung paano basahin ang mga graph ng tubig, gumamit ng feeding trays, obserbahan ang pag-ugali ng hipon, at magsulat ng daily logbook. Sa unang araw ng training, nakasimangot si Mike dahil mahigit 10 taon na siyang nagtatrabaho sa farm at hindi pa niya kinailangang magsulat ng anumang mahaba. Inabot ni Dr. Crisanto ang notebook at sinabi, "Hindi tayo nagsusulat para maging maganda ang sulat. Nagsusulat tayo para malaman ang ugat ng problema. Kapag may problema, hindi tayo magtatalo batay sa pakiramdam." Tinuruan ng team ng Pilipinas ang maito na tingnan ang maliliit na senyales, tulad ng hipon na kumain ng kalahati lamang sa isang tray na maaring mga hulugan ng mababang DO o mataas na temperatura. Ang paglangoy na hipon sa hilit na pond ay maaring manghulugan na naipong lason o ang abnormal na paglanghoy na hipon sa tanghali ay maaring makpahiwatig na stress mula sa kalidad na tubig. Pagkatapos, idinagdag nila ang teknolohiya ng IoT, hindi para palitan ang tao kundi para bigyan ng alerto ang tao. Magpapadala ang sistema ng notification kapag ang DO ay mas mababa sa standard o kapag mabilis ang pagbabago ng pH. Ang pinakagusto ni Thomas ay ang historical graphs. Dahil ipinapakita nito sa kanya ang paulit-ulit na abnormalities na dati ay hindi niya napapansin. Pagkalipas ng 2 linggo, nagsimulang magbago ang atmosphere. Nagsimulang magkumpetensya ang mga manggagawa sa pagkumpleto ng kanilang mga logbook. Si Mike, na dating nagre-reklamo, ang naging pinakamabilis na makatukoy nga abnormalities. Sinabi niya kay Thomas, "Hindi ko inakalang makatulong ang graph para mailigtas ang hipon, ngunit ngayon, naniniwala na ako." Ipinapatuloy pa rin ni Dr. Crisanto ang tungkol sa pamantayan sa pagkain at gamot. Iginigiit niya na ang export market ay nangangailangan ng transparency, may ebidensya kung anong sangkap ang ginamit, kailan ginamit, at ginamit ba ito ayon sa siyentipikong prinsipyo. Kung gusto nating maging nangungunang exporter, kailangan nating iparamdam sa mga customer na ligtas sila, na parang bumibili sila ng pagkain para sa sarili nilang maana. Sinimulan ni Thomas ang pag-organisa ng kanyang bodega ng gamot at kemikal. Pinahiwalay ng malinaw ang malok, nagtakda ng patakaran sa paggamit at pag-aproba. Ayaw niyang maputakti ang farm ng masamang balita sa hinaharap dahil isang beses lang ay sapat na para masira ang buong bansa. Sa araw ng pagtatapos ng training, nakatayo ang manggagawa sa harap ng PON7. Isang pangungusap lang ang sinabi ni Dr. Crisanto, "Ngayon hindi ninyo natutunan kung paano mag-alaga ng hipon. Natutunan ninyo kung paano kontrolin ang sistema." Tiningnan ni Thomas ang kanyang team at naramdaman na ang kanyang maliit na farm ay nagsisimulang maging isang prototype ng isang bagay na mas malaki. Ang balita tungkol sa PON7 ay hindi nanatili sa farm. Inanyayahan si Thomas na magbahagi sa isang agricultural forum Western Australian government. Hindi siya mahusay magsalita, ngunit mayroon siyang manumero, mas mataas na survival rate, mas mahusay na FCR, mas mahusay na paggamit ng enerhiya, at ang mahalaga, nabawasan ang paggamit ng remedial chemicals. Pagkatapos ng event, lumapit ang mga kinatawan ng Aquaculture Association upang makipag-usap. Kung kaya nating palawakin ito sa buong estado, agad na magbabago ang imahe ng pag-export ng Australia. Kaya, nabuo ang ideya ng isang pilot project sa pakikipagtulungan sa mga Pilipinong eksperto para sa isa pang 10 farm upang subukan ang parehong sistema sa iba't ibang kondisyon ng lugar upang patunayan na hindi ito suwerte lamang ni Thomas. Bumalik si Dr. Crisanto sa Brume na may mas malaking team, may mga microbiologist, water system engineers, at export standard specialists. Nagplano sila tulad ng paggawa ng mapa ng digmaan. Aling farm ang may mataas na panganib sa sakit, aling farm ang mahirap pasukan at labasan ng tubig, aling farm ang may problema sa enerhiya, at aling farm ang malapit sa komunidad at kailangang mag-ingat sa epekto sa kapaligiran. Ang pinakamalaking hamon ay ang pagiging matigas ang dating karanasan. Ang ilang may-ari ng farm ay diretsahang nagsabi, nakapagpapalaki ang Pilipinas dahil iba ang kanilang klima at tubig. Hindi tayo katulad nila. Hindi nakipagtalo si Dr. Crisanto. Hiningi lang niya ang aktwal na data at dinala sila upang tingnan ang graph mula sa PON7. Hindi natin hiniram ang klima ng Pilipinas. Ginagamit natin ang prinsipyo ng pamamahala ng sistema na maaring iyakma sa lugar
sabi niya. Nagsimula ang proyekto sa pagtatatag ng isang central na data center. Ang lahat ng farm ay nagpadala ng pangunahing water quality values sa isang platform. Ang ma-analyst ay tumulong upang makita ang matrend at magbigay maagang babalang panganib na parang may air traffic control para sa industriyang hipon. Pagkalipas ngang 3 buwan, nagsimulang magsalita ang mga numero kaysa sa mga argumento. Ang mga farm na mahigpit na sumunod sa mga pamamaraan ay nakakita ngang malinaw na pagtaas sa survival rate, nabawasan ang paglaganap at nagsimulang bumaba ang gastos per kilo. Ang lokal na media ay nakavang balita at ang ilan ay nagbigay ng palayaw na Thai system effect. Ngunit laging iginigit ni Dr. Crisanto na hindi lang ito Pilipinong sistema. Ito ay isang sistema na inangkop ng mga taga-Australia sa kanilang sariling bansa. Nakatayo si Thomas at tinitingnan ang ibang mga farm na nagsimulang maglagay ng footpath, mag-install ang sensor at gumamit ng feeding trays. Naramdaman niya ang kakaiba mula sa pagiging halos bangkarote. Naging siya ang napasimula nga apoy para sa buong industriya ng estado. Kapag stable na ang production, ang susunod na layunin ay ang pag-export. Ngunit ang pag-export ay hindi lamang ang pahuli at pagbenta ng hipon. Ito ay isang digmaan ng dokumentasyon, pamantayan at tiwala. Lumipat ang mga inspektor mula sa mga foreign partner companies upang inspeksunin ang farm. Tinanong nila ang lahat mula sa pinagmulan ng semilya, formula ng pagkain, paggamit ng kemikal, pamamahala ng wastewater, hanggang sa lot-by-lot traceability. Tinulungan ng team ng Pilipinas si Thomas na magtatang ng detalyadong traceability system, pond code, stocking date code, feed code, at lahat ng mahalagang kaganapan ay naitala. Kapag may problema, isa lang na lotang babaway natin, hindi masisira ang buong brand, paliwanag ni Dr. Crisanto. May isang bagay na hindi naisip ni Thomas noon, ang kalidad ng hipon sa pond. Kung hindi maayos ang pamamahala pagkatapos mahuli, ay agad na masisira ang kalidad. Inirekomenda ni Team N Pilipinas na baguhin ang proseso and cold shocking, pag-classify and laki, at pagdadala sa processing plant ng pinakamabilis, kasama ang pag-check ng temperatura sa bawat yugto. Sa aktwal na inspeksyon, nagtanong ang inspektor ng isang tanong na nagpatahimik sa buong silid. Paano kayo nakakasiguro na walang ipinagbabawal na sangkap ang ginamit? Hindi sinagot ni Thomas sa pamamagitan ng salita. Ipinakita niya ang lahat ng talaan ng paggamit ng sangkap, kasama ang resulta na pagsusuri sa tubig at karna ng hipon sa bawat siklo, at inilakip ang patunay ng pag-apruba sa bawat paggamit. Tumango ang inspektor, tumingin siya sa food bath system at sa malinis na sona at mahinang sinabi, ito ay isang farm na naisip tulad ng isang exporter. Pagkatapos ang inspeksyon, ang unang batch ay ipinadala sa premium market sa ibang bansa. Nakatayo si Thomas at tinitingnan ang pagsasarangang pinto ng container na parang nakikita niya ang kanyang pangarap na nakakulong sa bakal. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya natatakot. Mayroon siyang data sa kanyang kamay at may team na alam kung ano ang gagawin kung nagsimulang magbago ang graph ng tubig. Ilang linggo pagkatapos, dumating ang email mula sa partner, consistent ang kalidad, mataba ang laman, malinis ang amoy, at kumpleto ang dokumento. Binasa ni Thomas at bumuntong hininga ng malalim. Nalaman lang niya na ang pagpanalo sa mundo ay hindi nagsisimula sa pantalan, kundi nagsisimula ito sa maliit na feeding tray sa gilid ng pond at sa disiplina na ginagawa araw-araw ng walang patit. Nang sumunod na taon, nang marami ng farm sa pilot project ang nagtagumpay, sinimulan ng gobyerno ang sistematikong suporta. May budget para tulungan ang mga farm na pagandahin ang kanilang biosecurity infrastructure. Nagtatag ng minimum standards para sa water quality measurement at nagkaroon ng training program na katulad ng farm school ni Dr. Crisanto. Nag-report ang economic media na nagsimulang umakyat ang Australia sa premium shrimp market. Kahit hindi pa ito ang pinakamalaking dami, ang presyo per kilo at ang kredibilidad ay naging outstanding, kaya't maraming bansa ang nagsimulang magbigay ng pansin. Ang pinakagusto nga mamimili ay ang transparency, alam ang pinakmulan, nasusuri, traceable, at may malinaw na pamamahala sa kapaligiran. Inanyayahan ulit si Thomas na magsalita. Sa pagkataong ito, hindi sa isang lokal na forum kundi sa isang export conference sa Sydney, sinabi niya ang isang pangungusap na nagpatahimik sa marami,
Hindi tayo nakikipagkumpetensya sa presyo. Nakikipagkumpetensya tayo sa stability ng sistema at stability ng kalidad. Pagkatapos ng entablado, lumapit ang mga investor upang mag-alok ng puhunan para sa pagpapalawa ng processing plant. May mga logistics company na nag-alok ng cold chain project at may mga universidad na nag-alok ng joint research sa heat-resistant shrimp strains upang labanan ang nagbabagong klima. Bumalik si Dr. Crisanto sa Pilipinas. Ang kanyang pangalan ay nagsimulang banggitin sa industriya ng Australia na parang siya ay isang katutubo. Ang team ng Pilipinas at Australia ay nagtulungan upang makabuo ng isang Australian Standard Manual na may ugat na konsepto mula sa teknolohiya at karanasan ng Pilipinas, ngunit inangkop sa lokal na klima at batas. Isang araw, nakatanggap si Thomas ng tawag mula sa isang opisyal ng gobyerno. Magtatatag kami ng permanenteng training center at gusto namin na ang inyong farm ang maging isa sa mga prototype. Ibinaba ni Thomas ang telepono at lumakat patungo sa Pond Tujo, na ngayon ay hindi na isang experimental pond, kundi isang pond na ipinagmamalaki ng buong farm. Naalala niya ang unang gabi nang bumaba ang oxygen, namatay ang hipon, at halos sumuko na siya. Kung hindi siya nag-register sa seminar ng araw na iyon, maaring hindi na ikwento ang Australia bilang isang bansang gumagawa ng hipon tulad ngayon. Ang tagumpay ay nagpadali sa maraming farm na magpalawa, ngunit ang mabilis na pagpapalawa ay isang bitag. Ang gilang farm ay bumili, mamahaling sensor ngunit hindi, sumunod sa pangunahing disiplina hindi nagtatala, hindi pinaghihiwalay ang malinis na zona, hindi kinokontrol ang pagpasok at paglabas. Ang resulta ay bumalik ang sakit sa ilang lugar. Isang araw, may balita na isang malaking farm sa proyekto ang nasa panganib na magkaroon ng outbreak. Agad na pinuntahan ni Thomas at Dr. Crisanto. Natuklasan nila na may kagamitan mula sa ibang farm na pumasok ng hindi dumaan sa disinfektasyon at sobra ang pagkain na ibinigay sa panahong nagsimulang magbago ang tubig para mapabilis ang paglaki. Parang naliligaw tayo dahil gusto nating manalo ng mabilis. Sabi ni Dr. Crisanto sa mahinahong boses ngunit may pag-aalala sa mata. Nagdatag ang team ng emergency measures. Quarantine sa lugar, binawasan ang density sa ilang pond, dinagdagan ang pagsusuri sa pathogens, at nilinis ang lahat ng high-risk points. Ginamit nila ang data mula sa Central Center upang suriin ang mga graph at nakita ang mga senyales ng abnormalidad na dumating na noon pa, ngunit walang nagbigay pansin dahil ang mga numero ay hindi pa umabot sa mapanganib na antas. Iyon ang masakit na aralang magababala ay pinatahimik na labis na kumpiyansa. Pagkatapos makontrol ang sitwasyon, naglabas ang gobyerno ngang bagong anunsyo na itaas pa ang pamantayan. Ang mga farmer na gustong sumali sa premium export system ay kailangang dumaan sa mahigpit na biosecurity inspection at magkaroon ng taunang training para sa mga manggagawa. Hindi sapat ang teknolohiya, kailangan din ngang kultura, sabi ni Thomas sa isang pulong. Ang dating tumututol ay naging siya pa ang pinakamalakas magsalita. Kailangan nating itigil ang pag-isip na ang hipon ay hayop lang sa pond. Ito ay isang buhay na produkto at may responsibilidad tayo sa mga kakain. Natahimik ang matao sa silid dahil ang pangungusap na iyon ay hindi maganda sa pandinig, ngunit namula ito sa isang taong nakakitang hipon na namatay sa harap niya at labis na nasaktan. Binuhat ni Dr. Crisanto ang aral na iyon sa isang pangungusap. Ang tagumpay ay nagbibigay sa atin ng lakas upang magpalawa, ngunit ang sakit ay nagbibigay sa atin ng lakas upang mapanatili ang pamantayan. At pagkatapos na araw na iyon, lahat ng farm sa network ay nagsimulang maging mas seryoso sa maliliit na senyales dahil alam na nila na ang pagbagsak ay laging nagsisimula sa maliliit na bagay. Nang itaas ang sistema at maging consistent, nagsimulang makilala ang Australia sa pandaigdigang pamilihan hindi dahil sa pinakamaraming produksyon sa mundo, kundi dahil naging nangungunang exporter sa usapin ng kalidad, kaligtasan at transparency. Maraming top-tier seafood brands ang bumibili ng hipon mula sa Australia upang gamitin bilang pangunahing sangkap sa kanilang premium menu. Ang nakakagulat ay sa likod ng pagbabagong iyon, ang teknolohiya at konsepto mula sa Pilipinas ang naging pangunahing core mula sa pagkontrol ng balansa ng tubig, sistematikong pagpapalaki ng semilya, paggamit ng probiotics at pamamahala ng dumi hanggang sa kultura ni pagtatala
at traceability. Sinimulan ng pag-usapan ng gobyerno ang formal na kooperasyon ng Pilipinas at Australia sa aquaculture. Mayroong programa sa pagpapalitan ng mananaliksik, scholarship para sa mga bagong manggagawa, at pagbuo ng joint standards na nagpapadali sa international trade ngunit pinapanatili ang higpit ng food safety. Nakita ni Tomas ang isang eksena na hindi niya inakalang makikita. Ang kanyang manggagawa ay naging tagapagsalita para sa ibang ma-farm. Ang mga bagong graduate ay pumasok sa industriya dahil nakita nila ang kinabukasan nito hindi lang mabigat na trabaho sa ilalim ng araw, kundi isang trabaho na gumagamit ng siyentipikong data at responsibilidad sa mundo. Si Dr. Crisanto, na may mas maraming puting buho na ngayon, ay nakatayo at tinitingnan ang permanenteng training center na itinayo ng Estado. Sinabi niya kay Tomas, "Masaya ako na hindi ito tinatawag na lihim na formula. Dahil ang nagpatagumpay ay ang pagbabahagi." Tumango si Tomas. Naunawaan niya na ang tunay na teknolohiya ay ang maaaring ipasa, hindi ang kinukulong sa isang tao lamang. Nang gabing iyon, bumalik si Tomas sa Pontujo, gaya ng dati. Ngunit ngayon, hindi na siya tumitingin sa hipon ng may takot. Tinitignan niya ito ng may pagalang. Dahil ang maliliit na hipon sa pon ay nagdala sa kanya sa pagbabago ng isang bansa mula sa isang tahimik na manlalaro tungo sa isang pangalan na kailangang igalang ng pandaigdigang pamilihan. Sa huling araw ng panahon ng pag-aani, nakatayo si Tomas sa pantalan at nakikita ang mga container na nakalinya, handa ng i-export. Ang tunog nga alon ay tulad ng unang araw na halos bumagsak siya, ngunit ang kanyang puso ay hindi na katulad ng dati. Alam niya na ang bawat container ay hindi lamang naglalaman ng hipon. Naglalaman ito ng sistema, disiplina, at cooperation. Lumapit si Mike na may folder ng pinakabagong dokumento. Ngumiti siya at nagbiro. "Kung dati, makita ko lang ang logbook, gusto kong itapon. Ngayon, kung mawala ang logbook, hindi ako makakatulog." Mahinang tumawa si Tomas. Ang tunay na pagbabago ay hindi ang magkakagamitan, kundi ang mga taong handang maging responsable sa data at pamantayan araw-araw. Palipat na ulit si Dr. Crisanto pabalik sa Pilipinas. Bago siya sumakay sa kotse, lumingon siya kay Tomas at sinabi, "Huwag mong kalimutan na walang finish line sa industriyang ito. Mayroon lamang pagpapanatili ng stability." Sumagot si Tomas, "Alam ko na po, at ituturo ko rin ito sa iba, tulad ng pagturo niyo sa akin." Nang umalis ang kotse, tiningnan ni Tomas ang kulay kahel na langit sa ibabaw ng dagat ng Broome. Naalala niya ang isang pangungusap na narinig niya. Ang isang bansa ay magiging leader kung mayroon itong bagay na pinaniniwalaan ng matao. Ang Australia ay maring hindi ang bansang may pinakamaraming hipon, ngunit ito ay nagiging bansa na pinaniniwalaan ng matao sa kalidad. At ang paniniwalang iyon ay nabuo mula sa isang proseso na detalyado, maingat, at tapat. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang graph ng Pontujo. Ang linyang graph ay stable, tulad ng tibok ng pusong matatag. Ipinatay niya ang screen at bumalik sa farm dahil bukas ay kailangan pa rin niyang gawin ang pareho sukatin, itala, ayusin, at alagaan. Ang tunog na alon ay pareho pa rin. Ngunit sa gitna na ingay na iyon narinig ni Tomas ang isa pang tunog ng mas malinaw, ang tunog na kumpiyansa na nagmula sa aktwal na pagkontrol na sistema. At ito mismo ang kwento na kung saan ang teknolohiya ng pagpapalaki ng hipon ng Pilipinas ay hindi lamang nakatulong sa isang farm sa Australia, kundi naging apoy na nagpasimula sa buong industriya ng bansa na maging nangungunang exporter na may pamantayang tinatanggap ng mundo, hindi sa pamamagitan ng advertising. Sa huli, ang nagwagi ay hindi ang pinakamalaki, kundi ang may pinakamahusay na kontrol sa sistema. Kung gusto mong makita ang susunod na kabanata kung paano naging export standard ang experimental pond, mag-subscribe na at magkomento kung sa tingin mo ay mas mahalaga ang teknolohiya o ang disiplina.